Evan, ano ba ang isa sa mga hamon na kinakaharap ngayon ng bansa pagdating sa pagtugis ng mga malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon? Ella, ayon sa kinatawan mula United Nations Office on Drugs and Crimes, isa sa mga nagpapahirap para mahuli itong mga big fish ay dahil kasali ang mga ito sa organized crimes o mas kilala sa tawag na mga sindikato. Isinasagawa ngayong araw ng Office of the Ombudsman ang Strategic Planning Conference upang pag-usapan ang iba't ibang paksa pagdating sa pagsukpo ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Attorney Kirby Tibayan ng United Nations Office on Drugs and Crimes, isa sa mahirap mahuli ay ang mga personalidad na gumagamit ng organized crimes dahil sa dami ng tao na kabilang dito. Yung paggamit ng organized crime or yung sindikato. Kasi ang mahirap doon, so kunwari may crime pero sindikato siya. Ibig sabihin may organisasyon, hindi necessarily kung sino man yung big fish or yung pinaka-person na dapat maging liable, hindi siya normally nauhuli. Anya, pagsubok ang paghahanap ng mga matitibay at direktang ebidensya na magtuturo sa isang individual na pinakapuno ng anomalya. Dagdag pa nito, kailangan ding mapatunayan na mayroong kasunduan sa pagitan ng isang principal conspirator papunta sa mga taong inuutusan nito para gumawa ng mga katiwalian. So kunwari meron kang politician or yung pinaka-head nung sindikato na yon, na siya talaga nag-uutos dun sa corruption or siya talaga may idea, not necessarily mahuhuli siya kasi nag-uutos lang siya sa mga iba. Yun yung mahirap mahuli, yung pinaka-big fish, and many times politically exposed person din siya. Kaugnay nito, iba't ibang mga reforma na maaaring ipatupad sa bansa, katuwang ang Office of the Ombudsman ang tinatalakay ngayon sa Strategic Planning Conference ng ahensya. Dito pinag-uusapan ang 7-year agenda ng Office of the Ombudsman mula taong 2026 hanggang 2032. Para kay Tibayan, ilan sa pupwedeng pag-aralan ng mga kinauukulan ay ang pagsasabatas ng Witness Protection Program Act para sa kaligtasan ng mga whistleblower at paging ang pagpapaluwag ng Bank Secrecy Act upang mas mapabilis naman ang mga investigasyon sa mga ill-gotten wealth. Ella, nagpapatuloy ngayong araw itong Strategic Planning Conference sa Baguio City. Ilan sa mga dumalo ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen ng Supreme Court, maging mismong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inaasahan natin na magpapaunlak ng pahayag sa mga media mamaya. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.